Start mo na. Subscribe. Subscribe to PG Finance. Ganyan ka pala. Ba't mo na? May usok. Bago ka nga. Papatay ko. Ha? Papatay ko. Sa loob, bakit? Ang loob. Ikawan mo. Bakit sabi kay Tetet game na?
araw, mula ng unang kapastuhan, nang ang mag-asawa ay pagtaboy. Ilang puto ang kinato habang nanginginig sa dinaw, balat ay nangingilabot. Nanginginig na tuhod at kalamnan, wala bang handang umukpo? Kahit sandali lang, hindi naman magtatagal. Kailangan lang ng matutuluyan. Ang mag-asawa'y pagal. Ang munting sanggol, saan na ba isisilang? Tao po, alam namin kayo'y abala. Tao po, baka may kaunting espasyo pa. Tao po, hindi naman kami manggagambala. Tao po, baka maaaring manuluyan ang sanggol na abang.
Tayo po ngayon ay nasa ikabigong gabi ng ating nobina, isa sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Sa Ebanghelyo, maririnig natin ang awit ng papuri ni Maria o Magnificat. Ipinahayag dito ni Maria kung paano pumaloob ang Diyos sa kasaysayan ng sangkatauhan, kung paano nilingap at hinabagan ng Diyos si Maria. Gayon din naman ang kanyang gagawin sa atin sa kanyang bayan. Ipaalala nawa ni Lumalski ang ating pagsasaluhan ang lahat ng mabubuting bagay na ginawa ng Diyos para sa atin. Magbuksod nawa ito sa atin ng umawit ng sariling Magnificat na propesiya natin at patotoo sa magandang loob at kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Magsitayo po ang lahat. Magpakailanman ang ating mapagmahal na Diyos, kailan tayo naging matapat sa Kanya. Sa panahon ng ating pag-alinlangan, kung nakalimutan natin siyang sambahin, aminin natin ang ating mga kasalanan. Humingi tayo ng tawad sa Diyos upang tayo maging marapat mag-alay ng misa nito. Sabay-sabay natin sabihin, inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha kong nagkakasala sa isip sa isang ako at sa aking pagkulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birhen Maria sa lahat ng mga naman at sa inyong mga kapatid na ako'y kailangan sa Panginoong ating Diyos. Tawagin tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawagin tayo sa ating mga kasalanan at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Salud,
mong sa pagdating ng anak ay matubos ang isang katauhang nakita mong sa kamatayan nasagap. Ipagkaloob mo ang mga nag-iiwan sa kanyang pagkakataong tao na may kapakumbabaan at katapatan ay maging dapat makasalo sa manunubos namin ito na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalan hanggang. Amen. Magsimpo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, hindi nalimutan ni Ana ang pangako niya sa Diyos matapos ipagkaloob ang kanyang kahilingang magkaanak. Bilang pasasalamat, inihandog niya si Samuel upang maglingkod sa Panginoon habang buhay. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang maawan na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torang 3 taon, 36,000 harina, at isang putyal na anak. Nang may handog na ang bata, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan niyo, ako po yaong babaeng tumayo sa tabi niyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak. At ito po ang binigay niya sa amin. Kaya naman po, inahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang buhay." Pagkatapos ito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ah
Panginoon. Noong panahon iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagaganap ang aking spirito dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon ako'y tatawagin mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-salinlahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kay Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Tayo. Tapat magpakailanman ang Diyos. Yan ang sinasabi sa mga pagbasa sa gabi ito. Kung saan ang mga hindi naisip ng taong pinagyayari ng Diyos. At gaya nga ng awit ni Maria, na siya'y nagpasalamat, na siya'y itinaas ng Diyos mula sa kanyang komunidad bilang isang alawin. Ginawa siyang dakila. At gaya nga ng sinabi din sa Ebanghelyo na ang Panginoong Diyos ay tunay na makapangyarihan, mabuti at patuloy na nagmamahal. Tapat nga, magpakailanman ang ating Panginoon. Ang tanong ko kanina, naging tapat ba tayo sa ating buhay? Noong isang gabi, ang sabi ko, yung luz, light, ay napakagandang pangalan. Kung ikaw ay nagsisilbi tanglaw at ilaw, ngunit kung hindi ka magsisilbi ilaw at tanglaw sa iyong mga kapatid, ang luz ay nagiging Lucifer. Demonyo. Si Lucifer ay anghel ng Diyos, ngunit siya ay nagtaksil at nais niyang mas makapangyarihan pa siya kahit sa Diyos. Kung kaya siya'y isinumpa, siya'y binigyan ng kaparusahan. Kung kaya yung Lucifer ay naging tunay na Lucifer, hindi na siya naging ilaw, kundi sa kadiliman na siya nabubuhay. Ito ang mangyayari sa atin kapag hindi tayo tapat sa ating mapagmahal na Diyos. Pakinggan po ninyo ang sinasabi sa banal na aklat na ang Diyos patuloy na umaasa sa isang makasalanan na magbabalik sa Kanya. Hindi ba sinasabi na nagbubunyi ang kaharian ng Diyos, ang mga anghel at mga banal ay nagbubunyi nagaganap sa isang makasalanan sa intin na naghihingi ng kapatawaran sa Diyos. At ito ang hinihintay lagi ng ating mapagmahal na Diyos. Matatandaan ninyo ang talinghaga patungkol sa alibughang anak. Yung lagi narinig natin, alibughang anak. Nakafocus lagi doon sa anak na makasalanan. Why not focus it to the loving Father? Yung Ama na naghintay sa kanyang anak na uuwi sa kanyang munti. At ito nangyari na pagtanto
ng anak na siya'y nagkamali sa kanyang desisyon. Kung kaya siya'y nag-practice pa na humingi ng kapatawaran, huwag mo na akong tawagin anak. Gawin mo na lang akong isang alipin sa iyong tahanan. Yan ang kanyang sinabi sa kanyang mga ngunit, hindi ito nangyari. Nang makita ng ama ang kanyang anak, doon pa lamang sa kanyang tahanan, hindi na siya naghintay, bagkus sinalubong ng ama ang kanyang anak. Sinalubong mismo ng ama. Hindi siya nagalit. Hindi niya isinumpa ang kanyang anak. Bagkus anong sinabi, niyakap niya ang kanyang anak. Ngunit nagsalita ang kanyang anak, nagsisisi po ako sa aking mga kasalanan. Ituring mo na lang po na akong isang alipin. Ngunit hindi ito ginawa ng ama. Bagkus sinabi niya, isuot niyo ang pinakamagandang singsing sa aking anak. Tamtan siya ng pinakamagandang damit. Isuot ang kanyang panyapak. Magsaya tayo at magalak sapagkat itong aking anak na namatay ngayon nabuhay, siya'y nawala ngayon nasumpungan. Napakagandang senaryo. Hindi natin masyado nakikita yung senaryo tungkol doon sa loving Father. Ito po ang senaryo ng ating mapagmahal ng Diyos. Ang talinghagang ito ay isang larawan ng isang tunay at matapat na ama na hindi niya kalilimutan at hindi niya uusigin ang kanyang ama, yung kanyang anak na nagkasala sa kanya. Bagkus, yayakapin niya at muling siyang tatanggapin sa kanyang tahanan at ituturing na anak. Ito ang pangyayari sa ating buhay, mga kapatid. Tayo ay patuloy na hinihintay ng ating Ama sa langit na taigtin natin pagsisiyan ng ating mga dalawang pagkakamali at naroon lagi ang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sapagkat gaya na ng sinabi sa mga pagbasa ngayon, tapat magpakailanman ang ating Ama. Nakita ito ni Maria, nakita ito ni Elizabeth. Nang dalawin ni Maria ang kanyang pinsan si Elizabeth, nadama nila ang tunay na pagmamahal ng Diyos sapagkat binigyan sila ng pagkakataon maipakita nila ang kanilang matapat na pagmamahal sa Diyos. Nang tanggapin nila at tanggapin ni Maria, tanggapin ni Elizabeth ang ipinaako ng Diyos sa kanila na sila ang magiging tahanan ng dalawang lalaki ito, si Juan at si Jesus, na magiging sanhi ng katubusan ng sanlibutan. Tunay nga na ang mga babae ito ay naging tapat din sa ating mapagmahal Diyos gaya ng nabanggit natin noon na nagmahal at minahal. Nagmahal ang dalawang babae sa Diyos at siya'y minahal din ng Diyos. Minahal din sila ng Diyos. Kaya kung ating titignan ang buhay natin, hindi tayo kinakalimutan ng Diyos. Mga kapatid, makita po sana natin ang napakagandang mensahe ng Pasko. Ang Pasko ay tunay na pagmamahalan ng tao at ng Diyos. Isang walang hanggang istorya is the longest love story of all. Walang hanggan. Sapagkat ipinakikita ng Diyos ang kanyang matapat na pagmamahal sa tao noong pa man. Gaya na ng sinabi ni Maria, mula sa lahi ni Abraham hanggang sa lahi hanggang dumating ang Kristo na tinawag na Jesus na tagapagligtas ng mundo. Sa araw sa gabi ito, makita po natin na ang matapat na pagmamahal ng Diyos. Na sabihin natin, paano kaya matatapatin din matatapatan ang pagmamahal ng Diyos sa amin? Kailan
Kailan ba tayo nagsabing mahal natin ang Diyos at tunay na sinunod natin ang kanyang kagustuhan o ang kanyang kalooban sa lupa? Paano at gaano natin minamahal ang ating mga anak, ang ating mga magulang, ang ating mga kaibigan, mga kapatid, kamag-anak at iba pa, ang ating kapwa-tao mismo? Paano at gaano natin minamahal? Naging tapat pa tayo sa kanila sa tunay na pag sinabi natin, mahal kita, minamahal kita. Ito ang mga katagang hindi dapat isang tabi lamang, hindi dapat na napakikinggan at nawawalan na ng kahalagahan. Unti-unti, paglampas o pagdating ng mga araw, ngunit hindi po dapat natin na makalimutan ang mga katagang ito, sapagkat ito'y nag-uugat mismo sa ating mapagmahal ng Diyos. Nang dahil sa pag-ibig nagkaroon ng buhay ng tao, na hanggang sa ngayon, ang matapat na pag-ibig ng Diyos ay hindi nawawala at ito'y magpasawalang hanggang. Ipanalangin natin na patuloy tayong gampanan, patuloy natin gampanan ang kalooban ng Diyos, na tayo ay magsumikap na ibahagi at isabuhay ang sinasabing pagmamahal ng Diyos. Kaya sinasabi walang kwenta ang pagmamahal kung andun narito lamang sa iyong kalooban. Tunay na ang puso natin nandito, nagsisimula, nandito sa kalooban ng tao. Nandito ang pagmamahal. Hindi po natin lagi na inilalagay dyan, na hindi natin inilalabas. Sabi nga, love is not love until it is given away. Ang pag-ibig ay hindi pag-ibig na hindi ito ibinabahagi at ibinibigay sa iyong kapwa-tao. Nagiging mahalaga ang salitang pag-ibig kung ito ay iyong ibinibigay at nakikita at nararamdaman na isa sa buhay, naririnig, nararamdaman ng tao ang sinasabi mong pagmamahal. Ang Diyos, ipinadama po niya sa ating lahat nang ibigay niya ang kanyang anak na si Jesus, na ang kanyang salita ay nagkatawang tao at nagpamayan sa atin. Pinangyari ng Diyos ang lahat ng alam natin imposible na mangyayari, sapagkat siya ay makapangyarihan, sapagkat siya ay nagmamahal. Sana po sa Pasko, makita natin ang diwa ng pagmamahal ng Diyos at ng ating pagmamahal sa Diyos. Hindi tayo kinakalimutan ng Diyos sapagkat siya ay matapat na nagmamahal sa ating lahat hanggang sa wakas ng ating buhay. Tumayo tayo lahat ngayon, mga kapatid, para sa panalangin. Hindi nakalilimot ang Diyos sa kanyang mga pangako at gumagawa siya ng mga dakilang bagay para sa taus-pusong sumusunod sa Kanya. Manalangin tayong tulad ni Maria na may galak na pagtitiwala sa kagandahang loob ng Diyos. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Manatili nawa mapagpasalamat at mapagtiwala sa biyaya ng may kapal ang lahat ng kasapi ng simbahan sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang aming kahilingan. Maglingkod nawa ng tapat ang mga pinuno sa pamahalaan at lagi nilang maalala na ang lahat ng kanilang ginagawa at hangarin ay nalalaman ng may kapal na magpapakalat sa mga palalo at magpapabagsak sa mga pang-api. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Maging instrumento nawa ng biyaya ng Diyos sa lipunan ang mga kabataan at maging bisig sila ng Ama na mapagpapakait sa mga nangagugutom at tutulong sa kanyang bayan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Ipagkaloob nawa ng Panginoon ang mga pangangailangan ng mga guro, manggagamot, lingkod bayan at iba
aming kahilingan. Tulad ni Maria, tayo nawang natitipon sa misang ito, makaawit ng ating pagpupuri, kasabay ng pag-aalala sa kabutihang kaloob ng may kapal sa ating buhay. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Isama rin natin sa ating panalangin ang pasasalamat at special na intensyon ni na Mr. and Mrs. Raul Macalino and family, Mr. and Mrs. Almaro Castillo and family, Mr. and Mrs. Leonardo Chanteco and family, Mr. and Mrs. Angelito Chanteco and family, Mr. and Mrs. Alan Chanteco and family, Mr. and Mrs. Godofredo Sabungan and family, Mr. and Mrs. Jess Cueto and family, Engineer and Mrs. Romy T. Guzman and family, Sulit family, Banetan family, Nero family, manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Isama natin sa ating panalangin ang mabilisang paggaling ni na Father Danilo Lopez, Father Felix Lobias, Father Odi Coso, manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Ama namin mapagmahal, palakasin mo kami sa harap ng mga pagsubok at alimin mo kami sa aming kalungkutan. Gabayan mo kami sa pagsikap namin manatiling tapat sa iyo sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, upang pagkain na kinaikalugdan ng Diyos ang mga Panginoon. Ama namin lumikha sa pagkain ito na nagdudulot sa amin ang ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan ay maging lubos namang pakikipagkasunto namin sa iyo upang may pagkisip ang pinagbuhatan ng aming lubos na mamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa inyo ang Panginoon at sa Diyos sa iyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ang aming mga pangyarihan tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang ay pinalagitan ng mahalaga ng kanyang ilang tunay sa kapangyarihan ng Espiritu Banal. Ang pagdating na inilahan ni San Juan Bautista sa kanyang pagigingyan. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagpupuni sa iyong kadakilaan. Ukal ang lahat ng kabanalan kaya sa pamamagitan ng Espiritu kayo ng banal ng mga kaloob na ito upang para sa aming makikatawa na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, ginawa niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat at tuwakanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang mapunang ginawa kanya ang kalis, hindi kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang ipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbuti natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para mag-ikot sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Bartolome na aming Obispo at lahat ng kapatian, ang
Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin nahimlay na may pag-asang sila'y muling mahubuhay kaya hindi ng lahat ng mga humano. Kaawaan mo sila at patuloyin sa ikaliwanagan. Kaawaan mo at pag-idapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kay isa ni San Jose na kanyang esposo, kay isa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugot-lugot sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuli sa ikararangan mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Awitin natin ang nagkakaisang loob mga kapatid ng panalangin tinuro na ating Panginoong Heso Kristo. Pinigilin namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, aligo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananggita ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace.
si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Bawakan tayo lahat niya inayayahan sa kanyang banal na bibig. Panginoon, hindi ako dapat makakapagin sa iyo, ngunit sa isang salita para po sa maayos na komunyon, ay nag-isa po ako magkakomunyon. Unahin lang po natin mga nandito sa para hindi kayo kapilang nakakahaba doon. Relax lang po. Nakakapagpili tayo na hindi ko tayo mag-aayawan. Para relax lang po. At habang wala po tayo sa komunyon, let's pray. Manalangin tayo. Ang those who make it nakatapos mag-komunyon, just reflect on it and pray. Nagpupuri sa may kapal ang buong mong kaloob, dahil sa kadakilaan ang ginawa niyang tanan sa kanyang kapangyarihan.
Very sorry mga ating salita. Sorry din yung ating pagkakulong, yung magulo. Habang umiiyak yung bata, umiiyak lang yung kumakanta. Nakakalungkot ko lang yun. Kaya umiiyak na yung bata eh. Anyway, malapit na po ang Pasko. 23 na. Ay, 22 na bukas, di ba? Hindi ko na alam yung 22 na bukas. Nalilito na ako. Anyway, malapit na po ang Pasko. Kaya magandang tayo, magsaya kaya na sinasabi natin, malapit na ang pagdiriwag ng pagmamahal ng Diyos sa atin at hindi natin kaalalahan. Kaya sana ay magkaroon tayo ng kaintin, tunay na kaintin, na tunay na Pasko, diwan ng Pasko sa ating mga puso lang, kundi sa ating buong pamilya. Tumayo tayo lahat para sa panalangin. Ama namin mapagmahal, kami yung kalakasin sa aming pakikinabang upang kami makasalubong sa dumarating namin ng pagligtas nang ito ang karapat-dapat para maiharap sa ikapagkakamit namin ng pagiging kabilang sa mga mapalan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalan hanggang sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo lahat ng ating makapangyarihan Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Tapos na ating misa, kumain tayong mapayapa. Salamat.